welcome back na po mga katambay. Panibagong araw, panibagong buhay at panibagong challenges na po sa atin. And welcome po sa Sambuanga ng Ganun. Oo, yung channel mo, matatago mo pa rin, sa'yo pa rin yung channel mo, pero wala nang ads, hindi nalalagyan ng ads. Ano pang use, di ba? Ano pang gamit ng pag-YouTube kung wala namang ads, di ba? So masasayang na lang yung pagod mo. So alagaan nyo po yung monetization. Huwag kayong padadala sa mga ganun, okay? Yung sa mga nagbebenta ng mga subscribers. Kasi may alam ko ako, okay? May mga kabatch ako na nabiktima ng ganyan. Actually dalawa, okay? Na kabatch ko, okay? Sabay po kaming nagumpisa, almost sabay kami nagumpisa sa YouTube, almost sabay kaming na-monetize. Tapos ngayon, nang tinignan ko po yung kanilang channel, biglang lumobo ng almost 80,000. yung channel ko nga 6,000 lang, 4 na taon, 6,000 subscribers lang. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Tapos isa kanila, to think, yung mga ginagawa nilang video, wala din namang pagkakaiba sa ginagawa kong video. Normal na uploads, tapos normal na video lang. Wala namang viral video, tapos biglang naging 80,000 yung subscribers. Hindi ba kaduda-duda? So yun nga, 80,000, tapos nang pinanood ko po yung kanilang video, wala nang advertisement. Yun ang nakakatawa, wala nang advertisement. Ginamitan ko ng iba't ibang browser. Gumamit ako ng Safari, ng Google Chrome or whatever. Kahit na ginamitan ko ng iba't ibang cellphone, ay wala na pong lumalabas na ads sa kanila. So ibig sabihin 100% sure ako na demonetize po sila. So ibig sabihin nun, okay? Ibig sabihin nun ay talagang walang ibang rason kung bakit ma-demonetize ka, di ba? R3 ata yun, R3, R15, parang R15. Kasi yung R3 mas mabigat yung tunog niya. Yung 300cc na R3. Yan parang R15, 1500cc. Anyway, balik tayo. So yun nga, sinasabi ko, wag kayong maaakit, okay, sa mga nagbebenta po ng subscribers. Kasi yung mga subscribers na yan ay mga peking AI lang po yun. Hindi yung totoong tao, hindi yung totoong real account talaga ng isang tao, okay? So masasayang ang pera ninyo, masasayang din ang inyong pinaghirapan na mag-monetize, para ma-monetize. Kasi once na na-detect ni YouTube ang yung pagbili ng subscriber, goodbye sa monetization. Kahit nga gagawa ka pa ng ilang video, hindi mo na maibabalik ang iyong monetization. Kaya alagaan niyo po. Mahirap po, lagi niyo tandaan, mahirap po ang mag-monetize ng isang channel, okay? Kaysa sa mag-gain ng subscribers. Oo, siguro mahirap din kasi dadami yung subscribers kaagad, pero kasi napagdaanan ko rin po yan. Pero ang sinasabi ko is, wag niyong sasayangin ang inyong monetization versus sa dami ng inyong subscribers, okay? Alagaan niyo ang inyong monetization, okay? So yun nga, yung mga kasama ko po, okay, yun nga, nagulat ako na biglang naging 80,000. Yung isa naging almost 20,000 kaagad, okay, almost 20,000 kaagad. Pero nung tiningnan ko yung kanilang video, yun na nga, wala nang advertisement. Wala nang advertisement. Tapos yung isa, yun na, wala na rin advertisement. Tapos yung last upload, tinignan ko yung last upload nila, nasa 8 months na. 8 months na, yung isa almost 1 year. Ibig sabihin ay hindi na siya nag-upload doon sa kanyang channel. Kasi useless na eh. Kung halimbawa wala ka ng monetization, wala ka ng ads, useless na yung channel. Hindi ka nakikita unless na lang kung halimbawa talaga anong tawag doon, kung halimbawa passion mo talaga yung paggawa ng video, kahit na wala ng pera, wala ng ads, hindi ka na binabayaran ng YouTube, walang problema, pagpatuloy mo. Pero pagkasabi ko ay masasayang po, sayang din na yung pinaghirapan ninyo na magpa-monetize or whatever, tapos mawawala lang sa isang idlap nang dahil sa gusto mong sumikat kaagad o gusto mong dadami yung subscriber mo, gusto mong may pakita na marami ka ng subscriber kaagad kahit na illegal yung nga. So wag nyo po ang gagawin para sa mga bagong YouTuber po, okay, bagong motovlogger, wag nyo ang gagawin yun, okay? Eventually, okay, yan kaya po humahanga talaga ako dyan kay Reed, okay? Hindi po si Reed ang pangalan ng channel niya, okay?
lampas 1 million subscribers na, di ba? Kasabayan ko po yan si Reed, okay? Naka-subscribe po ako. Actually, mas ahead si Reed sa akin ng ilang taon, parang 2 taon ata, mas ahead siya. So, isang 1,000 pa lang po, 1,000 pa lang subscriber po si Reed. Naka-subscribe na po ako sa kanya. Hindi po Reed ang pangalan ng channel niya, okay? Reed for Speed po yan ang channel ni Reed. Okay, Reed for Speed. Yan ang original pangalan ng channel ni Reed. Pero ito na pagsabi ko, 1,000 subscribers pa lang yan. Naka-subscribe na ako kay Reed, okay? Mga idol po natin yan. Kaya humanga po ako sa kanya kasi kahit na isang beses, okay, nakita ko po talagang lumalago yung channel niya nang walang ginagawa. Okay, walang ginagawa as in, ibig ko sabihin walang ginagawang illegal. Okay, walang illegal na activity na ginagawa. At hindi tulad ng iba na may nagbibili ng subscriber, di ba? So si Reed po, yun lang, motor lang siya gamit ang kanyang Z1000 dati, di ba? Z1000 ngayon pa iba-iba na kasi marami na siyang sponsor na mga motor. So iba-iba na yung motor na ginagamit niya. So si Reed ay Z1000 po ang inumpisahan niya. Yun, searchable naman talaga yung Z1000, yung Kawasaki Z1000. Okay, searchable yun. Kaya bigla ding lumobo yung kanyang channel. Actually dalawa sila kahit si J-Mac, okay? Mas nauna po si J-Mac di hamak na kay Reed. Pero nakauna na si Reed ngayon na 1 million plus na, 1 million subscribers na lampas. Si J-Mac parang nasa 300 pa ata. So yun, dalawa silang pinafollow ko kasi nga Z1000, parang idol natin yung Z1000. So yung gamit ni Reed yung nga Z1000 din. So ang kagandahan lang ng video ni Reed ay meron po siyang mga video na kinag-viral talaga. Tulad ng gamit niya yung Z1000, okay? Yung merong yung sa ano, yung parang sa bangketa, tapos parang may tumingin na parang may nakapansin sa tunog ng Z1000, parang ganun yung video niya. So yun ang nagpa-viral, isa sa mga nagpa-viral sa video niya, kaya biglang lumobo kagad. So tingnan nyo. Pero to think, si Reed ay yung ilang taon lang yan sa YouTube, di ba? Ilang taon lang yan, almost kasabayan ko lang si Reed, pero 1 million na siya ngayon. Pero yun pang sinasabi ko, huwag kayong mag-antay, huwag niyong i-push yung subscribers count, okay? Huwag kayong masyadong magpansin, huwag niyong pansinin masyado yung subscribers count kasi kusa rin yan lalago. Kung halimbawa, especially kung halimbawa matatimingan kayo, saswertihin kayo, kusa rin yan lalago mag-isa, okay? Kahit yung monetization, okay? Kahit na mahirap yung 4,000 na watch hours, makakamit nyo rin po yan, okay? One day makakamit nyo rin yan. Kahit ako nga, hindi rin ako nag-expect na ma-monetize kagad yung channel ko sa less than 1 year po, okay? Less than 1 year na monetize yung aking channel sa isang video lang na nag-viral. Umabot kagad ng 240,000 views nung na-monetize ako. So yun, nakuha kagad yung 4,000 watch hours in less than 1 year. Kaya yun ang sinasabi ko, always yung sinasabi sa inyo na halimbawa, especially sa mga baguhan, okay? Mga baguhan, wag kayong magtangka na paramihin kaagad yung subscribers ninyo at i-steal nyo kaagad yung 4,000 na watch hours kahit na illegal na paraan, okay? Wag po, okay? Kasi hindi po magdudulot ng magandang kinabukasan yung para sa inyong channel. Hindi magdudulot ng magandang kinabukasan yung para sa inyong channel. Okay, for example na lang, example lang ko kayo. Marami pong nagpo-post ngayon sa TikTok. Sa bawat na TikTok na nagva-viral, pinopost sa kanilang channel. Wag po kayong mag-expect na mamonetize po yan kasi unang-una, strict na po si YouTube sa reuse content, okay? Reuse content, strict na po ngayon si YouTube. Oras na napansin nila na sa TikTok niya po yung kinuha or kahit na sa ibang channel sa ibang bansa, okay, madidetect po yan ni YouTube at hindi po yun papasa sa YouTube monetization, okay? Kung i-evaluate na yung inyong channel, example, nakuha nyo na yung 4,000 watch hours, tapos lampas na kayo 1,000 subscribers, okay? Kumbaga ay i-evaluate na po yan yung channel. Pag check ng inyong channel, ang laman po niyan ay TikTok lahat, hindi po yan papasa sa, what I mean is yung TikTok na gawa po ng iba, okay? Yung hindi TikTok ninyo. Kung TikTok ninyo, siguro
pwede kung halimbawa hindi nyo na-post sa TikTok. Pero kung halimbawa na-post nyo po yun sa TikTok, ay magiging reuse channel din. Kahit po kayo yung nagmamayari ng TikTok, okay, yung TikTok channel, tapos i-post nyo sa YouTube, ay magiging reuse content din po yun, okay. Kahit na kayo po yung nagmamayari, kayo yung author ng video. Kasi kumbaga ay parang lalabas yun na parang kumuha ka ng content sa ibang kahit na content mo pero pinost mo sa YouTube. Ganun po ang kalalabasan nun. So reuse content din po yun, okay. Reuse content din po yan ang kalalabasan. Ibig sabihin po noon ay kumbaga parang kinopya mo pa rin yung content ng iba.